Pilipinas ang oras, alas 10:02 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Swamiji, did you have ever opportunity to meet any Himalayan teachers? Any experience if you can share with us? I don't go to Himalayas to meet anybody. It's not important you have to go to places like Himalayas, to all the mountains, to climb the mountains, and you get sick and your body will never meet the standards of living in the mountains. I would like to tell you that through meditation you will communicate with us, with the higher beings, not necessarily going to mountains. Sa pambihirang pagkakataon, ay maaari silang mabigay ng mensahe. At yan ang ating hindi inaasahan na makuha natin mula sa mga Immortal of Himalayas sa pamagitan ni Sri Guru Babaji or Mahavatar Babaji. Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. the propulsion system. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa mga Immortal of Himalayas. Sino nga ba sila? Ano ang kanilang mensahe sa tao? Anong kanilang ginagawa? Sila ba'y totoong nandiyan sa mga kuweba sa Himalayan Mountains, sa Tibet at nearby areas sa Pakistan at India? Sinasabing sila'y may kakayanan na makipag-ugnayan sa tao, na hindi na kailangang magpakita in person. Mayroon silang kakayanan ng bilocation, mayroon silang kakayanan ng teleportation, at mayroon silang kakayanan ng levitation, at iba't ibang mga kapangyarihan na nagagawa ng highly evolved being. Sinasabing sila ay mga ascended masters na hindi sila namatay, kundi nag-transcend lamang sila sa kabilang dimensyon, from the physical reality to the astral reality. Ano ang mensaheng maaari nilang ibigay sa tao? Yan ang sinubok natin na makuha sa kanila mula sa mga Immortal of Himalayas. Pero bago niyan, nagkaroon na tayo ng pagkakataon na sila ay makaugnayan sa isang seremonyang ginawa ng ating mga kasamahan sa Spiritual Guide Philippines, panguna ni Brother J. At meron silang sari-sariling mga testimonya at iba't ibang mga na-experience during that encounter. At talagang yung message na ibinaba sa kanya from the Himalayas, the Immortals, ang pinakita sa kanya dyan yung mga Immortals, si Babaji, kung tawagin natin, at ayun po yung bumaba during that time. Actually, 5 Immortals po yung nakita po noon ni Kuya Ray Sibayan sa ceremony po na yun, at talagang nakaka-amaze kasi first time ko na live nakakita ng tinatawag natin channeling, live channeling during the night. While channeling, Sir Ray is speaking some of different languages like Sanskrit, Aramaic, to connect with your ancestors, to connect where you came from. So since ang nasabi nyo is Himalayas, it's time to connect there sa energy grids doon
and yung mga taong mga nakatira doon dati, which is yung mga ascended masters na nakita ninyo nung pinalibutan kayo sa isang circle ng mga divine guides. Nag-channel siya ng message specifically from Mahavatar Babaji and other ascended masters. So, nung time na yon, nag-channel siya ng message, nakapikit siya, and he started speaking in different languages. For us to understand, we meditated with him, we listened closely with our heart and mind open so we would understand the deeper message. Out of everything he said, ang pinakatumatak talaga na word is Ranarashika. In Sanskrit, sabi ni Google, Ranarashika is related to the concept of war or fighting. So that's very relevant to their topic last night, which is about spiritual warfare. After that, he said, Om Shanti. Om Shanti meaning universal peace. So para siyang reminder from the universe that even in the middle of your life's battle, finding your inner peace is already a form of victory. Kahit gaano pa ka-intense yung pinagdadaanan mo, even if you're going through a rough time right now, sana this message reminds you to stay grounded, find your inner peace, and remember that the bravest thing that you can do is to find your inner peace. Habang nagkaroon ng channeling si Sir Ray, nagkaroon ng malakas na hangin na umiikot mula sa itaas sa paligid po namin sa bagay na yon. Lahat na mga psychic na nandoon, si Sir Jay, si Aussie at yung kasama niya si JC, sa channeling po yun may umikot na malakas na hangin sa amin at nakita ko sa vision ko na ito ay isang hindi nakikita ng normal. Isa siyang flying saucer o sabihin na natin bilog na nasa may mataas, sa may ulap. Tapos nakakonek sa amin ang weird pa ay yung hangin ay umiikot lang sa part namin dahil mainit yung time na yon, walang hangin. Nagkaroon ng hangin na umiikot sa amin habang nagcha-chanting, habang nagkaroon ng channeling si Bro Ray. So napakagandang experience dahil lamig, nagkakaramdam kami ng vibration, kuryente o something. Sa bagay na yun, hindi unforgettable experience. Hanggang pag-uwi ko sa bahay, napipil ko pa yung ganung pag-shake, napipil ko pa hanggang kinabukasan. Imbis na makatulog na ako, hindi nga po ako nakatulog. Kasi mas lalo, parang feeling ko na energized pa po ako. Pagkatapos ito ay gumawa tayo ng pagkakataon, humingi tayo ng pagkakataon na makaugnayan sa pamagitan ng channeling sa mga Immortal of Himalayas. We would encourage everyone to connect to the source through meditation and through yoga. You have to learn yoga because it will cleanse your whole body and spirit and tame your mind, focus to the higher consciousness. Yan pag-uusapan ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you. Anong pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito mga kaibigan ng Sabado. Uy, unang araw ho sa buwan ng Marso. Naku, Marso na po. Talaga naman o, parang kailan lang ang buong buwan ng Pebrero. Salamat po sa ating pong lumikha. Talagang lagi nakasubaybay sa atin. Pinagpapala tayo, pinapatawad tayo at ginagabayan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong gabing ito mga kaibigan, very interesting po ating pag-uusapan. And
Ang hirap paniwalaan pero mayroon palang mga tinatawag na Immortals of Himalayas, ano ha? Sila yung sinasabing mga ascended masters dyan sa Himalayas, and may pagkakataon na talagang they communicate with human beings, and they can also relay their messages para ma-inspire tayong lahat sa pang-araw-araw nating buhay, ano ha. Ngayong gabing ito mga kaibigan, let's welcome yung ating mga resource persons na ating mga bisita ngayong pong gabing ito. And tungkol nga po sa ating pag-usapan, mga mensahe ng Immortals of Himalayas. Abay, biglang nadalaw sa ating studio. Matagal na tayong hindi nadadalaw ng ating kaibigan na nasa larangan ng Gnosticism. Wala iba kundi si Brother Jacos Gregarius. Brother Jacos, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi rin po, Kuya Ray. How are you, brother? Good. Doing good. Maganda yung buga ng sinabi mo, ahom. Oh, di ba? Yep. Sapul na sapul, ano ha? Actually, yan ang talagang very powerful na mantra na binibigkas ng mga yogi para mai-align ng consciousness sa higher being, sa higher consciousness, ano. Universal word. Yes, actually sabi nga nila yun daw yung pangalan talaga ng ng pong lumika, yung Aum, di ba? Yes. Oo, yan na. All right, maraming salamat. Nandito si Brother Jacos makipagtalamitam sa atin, makipag-share sa atin sa ating discussion tonight, ano ha. And now, meron tayong mga bisita sa ating Zoom. Let's welcome ang ating bisita. Siyempre, nagbabalik ulit si Dr. Joe Villasano ng Auhay, Philippines. Dr. Joe, ma'am, magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program. Magandang gabi, Pilipinas. At sa lahat ng inyong mga guests sa studio at kung sino man pong mga na-invite, magandang gabi po sa inyong lahat. Nararamdaman na po natin ngayon ang enerhiya ng Himalayas Immortals. Yan, oo. Bago pa nga ako pumasok dito, humihingi na ako ng gabay para maibigyan natin ng liwanag yung ating mga babayan. Ano ba itong mga immortals na tinatawag dyan sa Himalayas? Kayo, Ma'am Jo, meron kayo i-share sa atin na encounter nyo sa isang yogi na naging estudyante ba to ng ano ba yun? Kriya Yoga ni Sri Guru Babaji? Yes po. Kriya Yoga practitioner si Pilot Baba. Mm-hmm. At siya po ang pinaka malapit sa kanyang enerhiya dahil ito pong aking guru na nabigyan ako ng Basbas Blessing noong 2008. Mm-hmm. Siya po yung pinag-aralan ng mga scientists. Nilagay siya sa ilalim ng lupa, 30 days hindi siya namatay. Opo. Sinunog po siya, hindi siya namatay. Wow. Nilagay siya sa ilalim ng dagat, hindi siya namatay. Kaya siya po yung pinakamalapit sa vibration ng mga taga-Himalayas. Ayun. Mamaya ibibigay sa atin mga detalye po ng binabanggit ni Dr. Joe, ano ha. And also, i-welcome natin ng ating paring bisita. Sa ngayon ay naka-zoom siya, si Brother Jay na Spiritual Guide Philippines. Brother Jay, welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Om Shanti, namaste everyone. At magandang gabi po sa atin lahat. Ayan, mukhang si Brother Jay nasa ibang lugar. Hindi siya nakapag-teleport ngayon. Oo. Ang nagagawa lang ng teleportation yung mga immortals ng Himalayas. Hindi pa natin kaya. Mamaya magbibigay din ng kanyang personal na impression and message at kung ano nga ba ang marahil ay dapat nating matutuhan sa mga mensahe ng Immortals of Himalayas, Brother Jay. Alright, yes, and also tonight, i-welcome din natin si Brother Ozzy Son Kuya ng yung pa rin na Spiritual Guide Philippines. Brother Ozzy, magandang gabi ulit sa iyo. Magandang gabi po sa inyo lahat and welcome back ulit. Yes, so abay talagang may part 2, part 3 yung ating pinag-uusapan, ano ha? Magkakadugtong, ano? May connection, ano? Parang trend lang, ha?
nagsimula sa spiritual warfare. O heto tayo ngayon. Pag-uusapan naman natin ang mensahe ng Immortals of Himalayas. Alright. Now, siguro simulan ko na sa iyo, Brother Uzi, right after yung program natin sa Gabi ng Misteryo last Saturday, ay nagkaroon nga tayo ng ano ba to, seremonya, no? Bigla niyo akong pinalipad. Kasama si Brother Jay, saka si CJ, Pero during that time, although may kunti akong kaba kung anong mangyayari kasi hindi ko pa na-try yun. That was the first time na na-try ko yung... ano ba itong pamamaraan na to, Brother Jay? Itong seremonyang ito? We call it a shamanic stuff. Or we call it rafe. Ano so ito yung binublow po sa ilong. Ito pa yung pure tobacco and the other herbal ingredients. Talaga. Ito ba yung mga ginagamit din ng mga oracles during ancient civilizations? Yes po, ito pa yung ginagawa ng mga shamans. Mga shamans? Sa Peru, sa Brazil. Yes, po. Hanggang Russia po, meron po mga shamans. Ayan, alam ni sa Mongolia. Alam ni Dr. Jayan. So, ito, ano to, para magkaroon lang ng shifting of consciousness from physical to non-physical dimensions, ganun ba? Hindi, ang rape kasi is nakakapagbigay siya ng grounding sa ating physical body at nagkakaroon siya ng calmness pagdating sa ating mind. So kasi may time na talagang itong consciousness natin ay masyado siyang lumilipad at papag-isip. So through rape, snap o shamanic snap is nakakapagbigay siya ng grounding sa atin at mas nagiging feel natin yung reality. Pero mukhang naghiwalay yung aking diwa eh. Nangyayari ba talaga yun, Brother Jay? Instantly, nangyayari po talaga. Instantly, bigla ka nalang mag-astral during the ceremony? Apo, nangyayari po talaga yun. At ang iba minsan parang hinihimatay pa. Oo. Kaya nga doon ako na-amaze kasi kinaya niya yung shamanic snap po. Considering the first time ko pa lang. Yes. Alright. During that time, talagang sabihin natin lumipad yung aking diwa, yung aking astral, and yun, biglang may lumitaw sa aking harapan. Nung una, di ko pa nga kilala eh. Yun nga, dinescribe ko nga sa inyo kung ano yung itsura niya. And mahabang buhok niya, na mahaba yung beard. Actually, meron ako nakitang beard masyadong mahaba yung kanyang balbas na nakatirintas. Parang si Brother Jacos, wala ka pa mahabang balbas dito. Mahaba lang yung buhok mo. Ayan. Yun nga. Then, tapos matindi na yung enerhiya, nakalutang siya na alam mo yun, naka-lotus position na nagyo-yoga, and merong umiikot ng mga ibang mga beings sa paligid niya. And nung tinanong ko nga sa inyo, Brother Jay and Brother Rosie, kung sino siya, umalalay sa atin si Laika, at sinerch niya yung itsura, pinakita sa akin. Ito na. Ipinakita na nga sa atin yung itsura ni Sri Guru Babaji, and ito na yung sinasabi na nagkaroon na ako ng iba-ibang mga languages na binigkas. Hindi ko nga matanda ano na nangyari. Pero Brother Osi, ano yung na-experience mo during that time? Ano yung narinig mo during the channeling? Ang narinig ko po, una ko pong sense nun is mga galactics, tapos naging iba siya, naging mga ascended masters na siya. Tapos parang paiba-iba po siya parang yung china-channel niyo po, parang andami. Kaya parang nakaka-goosebump siya, tapos yung simoy ng hangin dun sa kung saan tayong lugar, biglang lumamig, as in napakalamig talaga, tapos sobra yung chills. And then, tinatry ko i-decipher yung message. So, nagtatapin ako sa mga languages na sinasabi mo through vibrational reading. So, parang habang pumipikit ako, nakikita akong parang ang dami nila na parang ikaw yung mic, tapos sinasabi mo lang yung language nila na paiba-iba. Kasi yun, ang napakagaan sa heart, sa mind, parang na-activate yung buong body din namin, na-activate yung
spirits namin. And ayun, napaka-wonderful experience po. So, ano yung unang-unang mensahe na pumasok sa isipan mo? Ayun, Brother Osi. Oh. About tayo daw yung mga pioneers ng light na magsasama-sama tayo. Nandito tayo sa Soul Path mission natin ngayon, and continue to spread the love, the light, the knowledge, the wisdom sa isa't isa here sa planet Earth. And then after nun, ibang language na yung Pag mga narinig ko. may time kasi na parang bumabalik yung diwa ko dun sa time na yon, nung ginagawa natin yon, na nagre-register sa isip ko yung Sanskrit, Hindu and Aramaic na mga languages na hindi ko maintindihan. Ako nagsasalita pero hindi ko maintindihan. Brother Jay, paano mo na sagap yung ibang mga mensahe tungkol dito? And ito ba yung first time na nakakita ka ng live na nagcha-channel? Ha? Opo, ito po yung first time na na-experience ko on the spot, face-to-face pa mismo. Kaya nag-goosebumps po ako. Nakarinig ako ng mga light language kasi paiba-iba siya. Parang iba-iba yung nagsasalita sa'yo in different timeline or year, taon. Tapos iba-iba yung may Om Shanti. Tapos meron din mga Aramaic. Pero more on light language yung ipinapakita niya sa akin on that time na nararamdaman ko. At actually hindi lang si Mahavatar Babaji, Sri Mahavatar, is meron din tinatawag yung mga may gabay na nanggagaling sa taas. Kasi yung hangin biglang lumakas. At yung hangin na yun is nandun lang umiikot sa place natin. Kaya nagulat po ako. Ayan, nako, siguro matindi nga tong mga pero ang hirap paniwalaan, no? Meron palang ganun, no? Ako mismo personally, hindi ko mapaniwalaan na yung biglang humarap sa atin ay si Guru Babaji. Sabi ni Elias Pascasio, actually kasama to si Elias, no, during that time. Ramdam ko yung energy sa paligid mula sa itaas. Brother Ray, ang lakas talaga. Ayan na. Salamat sa mga nakatutok po sa ating Gabi ng Misteryo tonight. Huwag din po ninyong kalilimutan, mga gustong magkaroon ng free Misteryo Guardian Crystal. I-share lang niyo ating talakayan tonight and bakilagyan ng hashtag na DZRH, hashtag Gabi ng Misteryo. Yan. At pipili tayo. Nung last nang napili natin si Brother Ron Ignotente na nakatutok din ngayon. Ma'am Vernie Estenor from Baliwag City, Bulacan. Jericho Ferrer, magandang gabi sa iyo. Si Babylin Marcelo, si Ria Soto, si Prince, mayroon tayong prinsipe din si Prince John, Thes De Vera, si Emmanuel de la Cruz Jr., Leo Havares, ang dami nagpapa-attendance ngayon na. I-share nyo na para may pagkakataon. I-message nyo na nakapag-share na kayo, no? Zene Lubigas Jose, si Suki Yeng Ventura ng Zamboanga, Marilo de Guzman, si Aquarius Ann, Yvonne Manaclay, and also sa ating YouTube channel si Beth Gray. Maraming salamat po sa inyo. Si Rider Paranormal Adventure ba? Okay to Nasaan ka na ba ngayon na Rider Paranormal Adventure, And of course, marami pang iba. Hindi ko na may scroll yung iba. Alright. Ito ipaparinig natin sa ating mga kababayan tonight. Yung part ng ating channeling with the Immortals of Himalayas. Kinuha ko lang to dun sa mismong nagsasalita siya, and part of it para maibigay natin yung mensahe. Yung full version nito i-upload ko na lang sa ating YouTube channel, Ray T's Divine Adventures. RHTV, paki-play yung ating yung part ng ating channeling. Yan na. RHTV. Awampay. Ganon? Ba? Ayaw natin parinig. Ganun ba? Pakicheck na lang ulit. Anyway, Ma'am Jo, yung experience ninyo with your yogi teacher,
Paano niya nirelay sa inyo yung tungkol sa mga immortals of Himalayas? Si Pilot Baba po ay galing sa lineage ni Sri Babaji. At yun nga yung nangyari sa kanya na parang initiation niya yon na isang piloto siya ng India Air Force. May isang pagkakataon na nagpalipad siya ng jet fighter at sa harap niya yung isang bundok. Pagkakita niya ng bundok, may bigla daw na malaking liwanag na tumama sa kanyang eroplano at hindi siya parang hindi niya nabangga ang bundok, parang na-dematerialize daw po yung bundok. Kaya pagmula noon, yung enerhiyang ito ni Sri Babaji ay nasa kanya ng pagkatao. At siya ang nagbigay sa akin ng basbas o blessing na maikonekta po ako sa enerhiya ng transmutation at saka po yung union with the elements. Dahil nabanggit ko nga po kanina, siya po yung yogi na pinag-aralan ng mga siyentipiko kung totoo ba itong transmutation ng energy dahil nilagay siya sa apoy. Hindi siya nasunog. Ilang minuto o oras siya sa ilalim ng tubig, hindi siya namatay. At 30 araw siya sa ilalim ng lupa, hindi rin siya namatay. Kaya ito ang pinaka parang konkretong example ng kung anong kakayahan, pangyarihan meron itong mga yogis sa Himalaya through the lineage of Sri Babaji. Talaga. So, ano to, Ma'am Jo? Power of the mind? Kaya ganon? O talagang masyado ng mataas yung vibration nila? Opo, dahil na-master po nila yung Mu wave kung saan yung vibration ng kanilang mind ay kasing vibration po ng cosmic field. Nagiging kaisa sila. Kaya wala silang conflict doon sa physical form ng elements. Kaya natatapag-transform sila o nagbabilocate. Kahit itong si Sri Babaji, pag tinawag siya ng mga disciples niya, anytime, nagmamanifest siya as flesh. At kung ano yung kanyang pinakabatang itsura, siya pa rin, kahit ilang pong libo lang taon siya. Yun po ang kakayahan ng mga nasa Himalaya. Kaya pala tinawag silang immortals, ano? Hindi sila tumatanda, hindi sila namamatay. Tumatanda, hindi namamatay. Wow. Nakita po nila o natanggap nila ang sikreto ng materialization, dematerialization. At yun po ay binahagi din sa atin. Kaya meron tayong 13 chakra doon sa mga exercises natin ng mga estudyante. Pag na-activate po yung 13 chakra natin, double po yun ang throat chakra, ay nakakapag-dematerialize tayo at saka nakakapag-materialize at lumalakas yung ating intention. So yung nagagawa nila pwedeng gawin ng kahit sino, Ma'am Jo? Meron po tayong exercises sa Ray sa mga ating estudyante pag inaakyat ko po ang kanilang mga chakras sa 36 chakras at sila po ay nakakagawa na yung, halimbawa po, yung light bulb, nagiging bato yon. Pag hinulog mo yung light bulb doon sa pinggan, yung pinggan po ang nababasag, yung light bulb hindi. Pero yung level of vibration or energy na meron itong mga immortals of Himalayas, mahirap yatang abutin kaagad. Baka dyan baka pwede tayong mag-immortal. Meron bang ganung posibilidad, Dr. Joe, na marating yun? Pero I don't know, ano? Ako, personally, baka hindi ko rin marating yung ganung level of consciousness, ano? Ito po, Ray, sa aking clinic sa Moscow, ito po yung Center of Anti-Aging. Yung business partner namin dito, si Dr. Yuri Bencharov, yan po ang minamaster niya, yung immortality. Dahil may mga nakausap na siya na mga 300 years old na mga yogi dyan sa India, ay itinuro sa kanya kung paano maging immortal. So, napag-aaralan. Napag-aaralan.
Pero hindi naman ibig sabihin mararating mo kagad yung ganung kapasidad o level ng consciousness, Ma'am Jo, no? It takes time. Matagal po siguro aralan at malalim na siyensya. Alright, babalikan natin mamaya si Dr. Yung dami pang mga gustong itanong kay Ma'am Jo, no? Alright, ikaw, Brother Jacus, paano mo ina-accept ng ganitong mga pinag-uusapan natin about immortality? Ikaw, nakatutok ka sa Gnosticism and mga ancient religion practices, during the time of Abraham and Moses, meron ka bang nakikita rito na maaring i-relate dito sa level of consciousness ng immortals of Himalayas? It seems like yung panahon ni Enoch, he was transported all the way up to the throne in heaven using a light chariot. Enoch was Metatron, right? Metatron. Okay. As a Christian he was belief? transformed into the angel Metatron. Yun. And somehow parang similar yung nangyari na a being with the heightened level of this energy or frequency can actually transform matter into something else. To non-physical. Something like a pure etheric energy or etheric body energy. Parang ano yan, no? During the time of Jesus Christ, yung transfiguration? Pwedeng ganun. Okay, from materialization to dematerialization. Something like that. And from dematerialization to materialization. And back. Oo. Yes. Pero matindi yan, no? Matinding ng brainwave natin nun. Yes, actually, yung power of the consciousness or the awareness is the one producing yung certain level of energy and frequency. Alright. May mga wag ko mag-atubili magbigay ng question sa ating live chat sa DZRH live streaming both Facebook and YouTube channel. Naka-monitor po tayo para may bigay natin, magkaroon tayo ng mga idea and maybe answer sa ating mga tanong. Tulad itong tanong ni June Perez. Good evening, Sir Ray. Ang mga immortal ho ba ay mga demigod? Brother Jacus, do you have anything to say about this? Yung mga demigods or demiurgos. Well, actually, in the side of Gnostic practice, yes, where the offspring of Sophia from Pleroma, in Pleroma, that's what we call the heaven, and Sophia committed this divine error of emanating Yaldabaoth without a consort. For example, in the higher levels of Gnostic practice, it began with the God unknowable source, and that was the beginning, just at one point. And then it emanated eons. Eons come in pairs. And the first pair was actually Nous and Enoia. Nous is the god representing thought. And Enoia, the goddess, representing thinking. Actually, these are just concepts of the mind, pero in its purest meaning or essence, it is actually they are actually a very immeasurable amount of energies, creative energies that came from the unknowable source God. So now they all come in pairs. Okay.
And then the pair emanated Christos, the first Christos, not the human Jesus Christ, but just Christos. Okay. And then there were many other emanations that came from Nous and Noia, the god and the goddess. And the one at the bottom of the list was actually Sophia, the second goddess of wisdom. Somehow, Sophia emanated Yahweh or Allah or Yaldabaoth, but she did it alone. And the higher ranks of the pantheons of Gnostic gods did not approve of what Sophia's done. It was actually an accident. Pero maalala ko yun, yung mga binabanggit mo. Maybe pati rin to pwedeng i-relate to sa mga Anunnakis, no? Na parang nagkaroon dito ng offspring. Yes. Di ba? O, di ba? Kaya yung iba, yung kinoconsider na mga demigods, para na rin mga immortals. Yes. Oo. Ayan. Anyway, yan po. Okay ka na ba dun sa sagot, Jun, ha? Uy, naku. Heto, nadagdagan uli ang ating mga viewers tonight. Melvin Ugbamin from Camp Crame. Ba? Ayun, ha? Salamat, Melvin. John Aldrin Carmanuel, present siya ngayon. Tanong ko lang po kung anong ibig sabihin. Hindi, iba yung tanong mo about dreams, taliwas sa ating pinag-usapan ngayon. Alright, siguro para sa kaalaman natin mga babayan, iparinig na natin ngayon yung ating nakuhang message from the Immortals of Himalayas through Sri Guru Babaji. Narito na. Gabi ng Misteryo. You know, Earth is changing and we are here ready to guide all of you. We would encourage everyone to connect to the source through meditation and through yoga. You have to learn yoga because it will cleanse your whole body and spirit and tame your mind, focus to the higher consciousness. We are teaching everyone to learn the ancient knowledge of life. It's been labeled as esoteric, but now we want to tell you there's nothing hidden because society and all these governments hide this knowledge. Now, it's not important you have to go to places like Himalayas, to all the mountains, to climb the mountains, and you get sick and your body will never meet the standards of living in the mountains. I would like to tell you that through meditation you will communicate with us, with the higher beings, not necessarily going to mountains. In the city life, if you are living in the city life, just practice meditation and yoga. You will learn more about this. You will be connected to your higher consciousness, to your spirit guides through yoga and meditation. Whatever yoga you want to practice could give you more wisdom and knowledge in life. You know, life on earth is now changing. Earth itself is ascending to higher consciousness. So, I would like to encourage everyone to please ascend. Stop those quarrels
against your fellow, and please spread love to everyone. If you have anything, if you have differences with your friends, with your enemies, spread love and light. You know, keeping that love in your hearts will keep the light on this planet. Darkness has ended. Now there will be no darkness. There will be peace and love on this planet. And please, always pray. If you want, if you are comfortable to pray to God, it's okay. If you are comfortable to do meditation, which is we highly encourage, just do it and learn everything about life. Gabi ng Misteryo. Yan, Brother Jay. ano masasabi mo dun sa actually part lang to nung channel na ginawa natin. Di ko pa na-upload yung full video. Iba, I don't know, ano bang dating sa iyo, Brother Jay? Nakaka-goosebumps at nakaka-bless ang mensaheng ibinigay po sa pinarating po sa atin ngayon sa pamamagitan mo. Stay humble lang sa lahat ng ating ginagawa at live in the present moment. Ayan. Brother Ozzy? Isa sa mga nag-resonate sa akin sa channeling nyo, Sir Ray, is yung paging sa quarrel ng kapwa spiritual people na kailangan natin i-embrace yung differences natin at differences ng iba. Kailangan din natin i-respect kung ano yung kaalaman natin at kaalaman nila. Dapat hindi tayo makipag-compete sa isa't isa. At ayun nga na yung sa live channeling nyo nun, yun din yung sinabi nyo na wag na mag-quarrel, wag mag-away-away. Kasi andito tayo para sa mission natin, andito tayo para magtulungan. In many ways possible. And hindi lang naman para to sa mga spiritual people, pero para na rin sa lahat to. Correct. Na kahit normal na buhay lang, kailangan din natin magtulong-tulong sa kapwa natin, sa kapitbahay natin, sa mga magulang, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kapatid. Ayun po. Ayan, naku, na to become one with each other, to become one with everything else. Actually, sa mga nangyayari ngayon, masyado tayong busy sa ating pang-araw-araw na buhay. No? Parang nahihirapan tayong iba yan, patuloy-tuloy pa rin ang away. Yung mga leader natin, hindi pa rin may iwasang nagkakagirian. Ano? Pero Dr. Joe, kaya ba natin ma-achieve itong ganitong mga advice from ito nagbibigay na sa atin ng mga paalala at mga reminders and advice, mga higher beings na para bang it's about time na tayo magising na sa natutulog nating kamalayan, Ma'am Jo? Tama po yan, Ray, dahil ayaw naman ng ating mga galactic brothers o yung galing sa ibang mga planeta na masira ang ating planet Earth. Kaya tulong-tulong sila. Yung napansin natin na sa inyong team, sa inyong grupo, yung mga guests ninyo, lumalabas yung kanilang mga liwanag na pinanggalingan. Nagkakasama-sama yung mga Pleiadians, yung from the Star Sirius and Arcturians. Ito po ay message sa atin na pagtulong-tulungan natin ayusin ang ating planeta na tayo din ang subira. Kahit isa lang nakaisipan na tanggapin itong mga sinasabi ng ating mga ascended masters na magkaroon tayo ng pagmamahal sa bawat isa, itong pong ating wisdom, itong pa ating hindi dapat nag-aaway pag meron pong mga challenges, ay huwag natin papatulan yung ginagamit ng dark force para tayo turuan. Yung mga tao po na hindi mainam ang ginagawa, sila ay ginagamit na instrumento para tayo magkamalay. Sa nangyayari po ngayon, nabanggit nyo nga sa ating pong pamunuan, ay nagkakapatulan doon sa vessel ng lesson. So kailangan umangat tayo, kailangan maintindihan natin bakit ganun ang mga behavior ng tao.
sila ay ginigising para umangat ang kamalayan. Kaya tulungan po natin sila. Ang sabi po ni Sri Baba, Babaji ngayon ay hawakan ng ating mga puso para tanggapin po natin ang kanyang mga biyayang pinagkaloob. Narinig ko lamang dito sa Russia pero sobrang init po ng mga mensahe. Yung vibration ng mga words niya po ay natanggap po. Kaya pwede po itong tanggapin ng lahat ng nanonood ngayon sa inyo pong gabi ng misteryo. Salamat po, Sri Babaji. Ayan, oo nga. Papasalamat tayo, no? Pero sabi naman ni Elias Pascasio, sa akin po sinasabi ng message na malaga ang meditation and yoga para maabot ang higher consciousness. Actually, binabagita sa atin itong ganito mga pamaraan. Of course, hindi naman nawawala yung we pray, di ba, Brother Jacos? Yes. We have to pray to God. We have to pray to higher beings, mga santo, di ba? Hindi nawawala yun. Kasi ito yung pamaraan din para ma-connect tayo, magkaroon tayo ng kamalayan, maitaas yung ating consciousness. Di ba? Exactly. Regardless kung ano yung religion natin. Yep. Di ba? Lalo na sa Gnosticism. I think sa Gnosticism, ang practice na yan is direct communication to God. Yes, and beyond that, we also practice radiating. So, yung sa mga narinig ko na mga sinabi ng mga guests na i-practice yung kamalayan ng hindi makipag-argue. Hindi dapat nag-aaway ka agad, ano? Yes, yes. Siguro kung may mga differences, ayusin sa mas mapayapang paraan, mag-usap. From the Gnostic side, kasi kapag hindi kasi lahat ng situation na aayos natin by just avoiding conflicts, avoiding arguments, there is one way na ang mga Gnostics nagpa-practice kami ng radiation of blessing. You radiate the energy of blessing. Yes. The energy of love. In the form of golden light. Yes, yes. Coming from the heart. So, inaalagaan natin yung puso natin so that makapag-vibrate siya ng tamang energy, which is the blessings of the golden light. Now, every time na nagpa-practice tayo ng ganon, there are other things na niraradiate natin together with that light. Parang sumasabay yung frequency doon sa radiation ng golden light. That is, number 1, love. Number 2, forgiveness. Okay. Number 3, gratitude to everything, to the entire cosmos. Paano yung mga blessings na marating sa iyo? Yes, We should be thankful, ano? Yes. And number 4, harmony, basic harmony for everyone around you. Hindi lang sa kapatao, harmony din sa environment natin. Yes. Iwasan nating sirain ang ating kalikasan. Exactly. Iwasan nating manakit ng mga hayop, sa paligid, mga animals, ano? Yes. Kasama yan sa harmony. Yes. Number 5 is generosity. Yan, Actually, napaborito ko Kaya yung nagbibigay sa'yo, generous sila, di ba? Exactly. Pag sinabi may binigay sa'yo, may balik sa'yo na mas marami pang biyaya, di ba? Maging generous tayo. Maraming babalik na biyaya, di ba? Yes, Kuya. Yeah, those aspects, and there could be so much more na pwede nating irradiate at the same time using our minds combined with our hearts, and we become to we start to glow like spiritual light body. Then tapos baka ma-achieve mo na immortality. Something like that. Kasi there is another aspect of immortality that comes from what you have in your awareness and consciousness. Because through my studies then, I discovered the power of your awareness and consciousness is actually followed by your material self. Meaning, matter follows the mind. Or in reverse, mens agita, mulem. The mind moves matter. So whatever it is in your mind, your body follows. And what do we have in our body? DNA.
So now if you have the right mindset, you can realign. Actually, papasok na tayo dyan sa DNA na yan. Actually, sa nangyayari ngayon, nagkakaroon ng pagbabago sa planet natin. Nagkaroon tayo ng alignment of planets. Yes. We have 7 planets in alignment right now. Actually, ang peak new niyan, moon. ang peak niyan kahapon, 28. 28, ano. And also we have the human resonance. Brother Jay, part ito ng evolution na rin ng tao physically. Nag-a-upgrade yung DNA natin. Do you believe that idea? Brother Jay? Wala to si Brother Jay. Si Brother Osi. Go ahead. Nawawala yata yung signal. Si Brother Osi ang ating tanungin. Brother Osi, ganun ba? Actually, meron po. Go ahead. Nawawala ka, Brother Jay. Brother Osi, ganun nyo ba? Tama ba yun? Kasi sa ngayon, dahil hindi naman natin kailangan ma-achieve yung immortality, no? Maybe ang ginagawa natin ngayon, we can ascend to higher consciousness, to the 5th dimensional consciousness. And ito, pati yung ating physical body, nagkakaroon din ng adjustment through DNA upgrade na hindi natin namamalayan. Yes po. Ang tawag po dyan mga ascension symptoms. Oo. So, iba-iba po kasi ang apekto niyan sa bawat tao. So, depende sa challenges ng buhay natin, kung anong energy points ang tatamaan. Let's say, sa kanya, itong part ng katawan, sa kanya, sa kabila naman, sa mind. So, iba-iba po siyang process or iba-iba siyang individual journey kung ano yung ascension symptoms. Kasi, kagaya ngayon, yung energy ngayon, since Pisces full moon, may energy pa rin ng gano'n, nakakaantok. Sarap lang matulog lagi. Yun nga, oo. Kaya parang, diba, through sleeping, doon natin ini-integrate yung energy na kailangan natin i-embrace sa life natin. Kaya minsan, hindi natin mapilit kumilos lang ng kumilos. Kailangan ng body natin magpahinga. Kasi yun yung kailangan niya, energetically. Correct. So, ayun po, doon po nagda-download yung mga Schumann spikes, mga higher energies na nanggagaling sa sun at sa iba't ibang planets. Ganun po natin siya i-process. Iba-iba lang talaga bawat tao. Pasok pa rin to dun sa message ni Sri Guru Babaji na the earth is changing. So kapag nagbabago yung ating planet, yung DNA ng ating planeta, para magkaroon din ng ascension, tayo na nandito sa planet na to, nagkakaroon din ng pagbabago, nag-upgrade din yung ating DNA. Di ba, Brother Jay? Tama? Pumasok na si Brother Jay, pero nahihirapan pa yung signal. Go ahead, Brother Jay. Ang pag-upgrade. Upgrade po sa atin. Oo. Upgrade sa atin. And then about sa dito. Ayan. Si Ma'am Jo. Tama yun, Ma'am Jo, no? Habang, whether we like it or not, kapag nagbabago yung ating kapaligiran, actually, itong mga calamities, itong mga lindol, pagsabog ng mga bulkan, kasama to sa pagbabago ng ating planeta into a higher level of consciousness, existence ng ating planet. Di ba, Ma'am Jo? Tama po, Ray, ang ating observation. Kung ano po ang elemento ng ating katawan, ay siya rin pong elemento ng planeta. Meron po tayong pananaw na kung ano po ang kamalayan ng ating katawan, ay siya rin pong kamalayan ng planeta. Sabay po yan ang development niya. Kaya kung gusto natin pong maayos na planeta, ay sisimulan sa bawat isa. Kapag ang bawat isa, lahat ng 7.8 billion na population po ng planeta ay nakaayon doon sa pinag-uusapan natin, meron na po tayong ascended planet Earth. Ayun. Alright. Salamat, Ma'am Jo. Ma'am Jo, baka meron kang announcement para sa ating mga viewers. Wala na tayong oras 3 minutes na lang. Sa mga viewers natin na maaari silang dumalo online. Ma'am Jo. Opo, salamat po sa inyong mga guests, sa kanilang mga naibahagi, sa lahat ng mga viewers. Tuloy pa rin po ang ating pong scholarship doon sa mga gusto pong mag-aral ng energy medicine. At babalik po ako sa Pilipinas sa March 22-23. Meron po tayong aralan sa Mount Banahaw. At kami ni Sir Ray doon sa
Ciudad Verdadero. See you po. Ayan. See you, Ma'am Joanna. Maraming salamat po, Ma'am. Brother OC, maraming salamat sa iyo ulit sa binigay mo sa atin, sa ating mga kababayan, sa ating mga viewers, sa ating lahat na idea and observation, impression tungkol sa ganito man nangyayari ngayon sa ating paligid. Thank you, Brother OC. Thank you din po, brother. And sa mga participants po natin, thank you din po sa pakikinig, pag-share ng wisdom, and ayun po, patuloy lang po ang inner work, ang inner understanding sa sarili, pagiging mabuti sa kapwa, and ayun po. And to follow up lang po, may finalo up si Sir J, Master J, na meron Kriya Yoga dito sa Pilipinas. Oh, yun lang po. talaga? Saan yung Kriya Yoga dito sa Pilipinas? Hindi ko po personally alam. Si Master J po ang so may meron alam talaga doon. dito, no? Oo. Ayun. Actually, salamat Brother Ozzy. Thank you so much. Namaste. Brother Jacos, meron ka bang gustong i-announce or whatever na about Gnosticism and other actually, hindi pa ako teachings or what? Hindi pa ako actually natapos doon sa dinidiscuss ko about awareness. Sige, pero, make it short. I will make it short now. If you are in your mindset of curing yourself, then your DNA will soon follow, and you will be able to get rid of your sicknesses. But I don't know yet. It doesn't happen overnight. It comes in a lot of practice. Nasa sayo na rin breathing, yun, a lot of vibrating the sounds of correct, and the other chants. It helps. Actually, itong binabanggit mo regardless of religion to Hindi naman kailangan maging Gnostic ka. Yes. Hindi naman kailangan maging Christian ka or whatever. Yes, it's more of a universal practice. Yes, correct. Yes. Salamat, Brother Jacos. Salamat din po. Hanggang sa muli, magkikita ulit tayo. Thank you so much. Ayan, naku, salamat to. Elias, thank you sa mga si JV from San Jose City, Nueva Ecija. Sino pa ba? William Zomil, Dimitri Silvestre, na Bagarabi Apo, Lakay Ray, sabi niya. Ayan, salamat to kahit paano na i-present po namin sa inyo ngayong gabing ito itong messages from the Immortals of Himalayas. Yung full episode po niyan ay inyong mapanood sa ating personal YouTube channel, Ray T. Siban Adventures. And from time to time, mag-upload tayo dyan ng mga messages from higher beings. Hindi naman kailangan tayo makarinig ng mga mensahe from them. We should be thankful na nandiyan sila, nagbibigay sila ng mga messages sa atin para ma-inspire tayo, magkaroon tayo ng tamang direction sa ating tinatahak na buhay. At ano nga bang dapat nating gawin sa man nangyayari sa ating kapaligiran? Huwag po tayo matatakot, kasama po yan sa pagbabago, and dapat nga maging masaya tayo na. Yes. Nag-upgrade tayo, and we are ascending to fifth dimensional consciousness.